So, yeah, students, welcome to the second Saturday of our training for new leaders. And so, welcome everyone. Our topic for today is about development of a cell. This is lesson number 4. Last Saturday is nakapag-lesson tayo, nakapag-tackle tayo, nakapag-discussion tayo ng tatlong topic for our training for new leaders. And our topic for today is about development of a cell. Lesson number 4. So let's proceed. Anong dapat natin matutunan sa topic na to? Number 1, our objective is, number 1, the student must be able to define what a cell meeting is. The students must be able to define what a cell meeting is. So, kailangan daw natin ma-explain, diba? Or maintindihan yung meaning ng cell meeting, kung ano ang isang cell meeting. The student must be able to define what a cell meeting is. Number 2, the student must be able to explain the basic structure of a cell meeting. The student must be able to explain the basic structure of a cell meeting. So, kailangan doon natin maipaliwanag, una maintindihan, pangalawa maipaliwanag yung structure ng isang cell meeting. So, hindi pala basta lang ginagawa ang isang cell meeting. May structure pala to, and we need to be able to understand and to explain the basic structure of a cell meeting. Number 3, objective, the student must be able to explain the 10 commandments of the cell group. Ulitin ko. The student must be able to explain the 10 commandments of a cell group. So, meron pa yung 10 utos sa cell group. So, naniniwala ako itong 10 commandments na to is to protect the holiness, to protect the purpose, to protect the vision, and to protect each and everyone inside the cell. So, third is the student must be able to explain the 10 commandments of a cell group. Key verse natin dito, our verse for this is Acts chapter 2, verse 42. They devoted themselves to the apostles' teaching and to the fellowship, to the breaking of bread, and to prayer. Acts chapter 2, verse 42, ang key verse natin is, they devoted themselves to the apostles' teaching and to the fellowship, to the breaking of bread, and to prayer. Pag sinabing they devoted themselves, yung they dito, ito yung mga tumanggap kay Jesus nung nag-share si Peter. Actually, hindi lang naman si Peter, nung nag-share ang mga disciples. Ayan. So, nag-evangelize ang mga disciple. So, may tumanggap na 3,000. Imagine, 3,000 yung tumanggap. And yung mga tumanggap na to, they devoted themselves to the apostles' teaching. Ano yung teaching ng mga disciples? Yung teaching ni Jesus. And to the fellowship. Nagpe-fellowship sila. Itong 3,000 na to, nagpe-fellowship sila. Nagsa-cell group sila. Meron silang mga celebration worship, to the breaking of bread and to prayer. So nagsasama-sama talaga sila. So ang pinapakita sa atin ng lesson na to, kapag ang isang tao na na-evangelize, tumanggap kay Kristo, dapat, diba, merong nangyayaring pakikisama sa kanya. Anong sabihin pakikisama? Sumasama siya sa mga gawain ng Panginoon. Kapag tumanggap ka sa Panginoon, dapat sumasama ka na sa gawain ng Panginoon. Meron ka ng Sunday worship, meron kang cell group, at higit sa lahat, meron kang training. Diba? So, they devoted, ibig sabihin ng devoted, talagang itinalaga nila ang kanilang buhay, ang kanilang sarili. Nagdesisyon sila na kung tumanggap na ako kay Kristo, diba? Kailangan meron na akong fellowship, diba? In Jesus Christ, diba? So kaya tayo mga tumanggap kay Kristo, sumasama tayo sa Sunday worship,
consistent tayo sa Sunday worship, consistent tayo sa cell group, consistent tayo sa training. Why? Because we devote ourselves to the teaching. Diba? We devote ourselves to the teaching. Ano ibig sabihin? Ito yung utos at tinuturo ni Jesus. Diba? Kapag tayo ay nasa fellowship, pag tayo ay nakikisama sa mga pagtitipon at devoted, committed tayo doon, ibig sabihin, totoo, may tinanggap tayo kay Kristo. Totoong tumanggap tayo kay Kristo. Walang totoong disciple na pagkatapos tumanggap, hindi sumama. Tumanggap lang tapos hindi sumama. Kailangan pag tumanggap ka, sumasama ka. And consistent ka doon and devoted ka doon. Amen ba? This lesson deals precisely with the structure and development of the cell so that you become an expert with developing your work as a leader in the meeting. This lesson deals precisely with the structure and development of the cell. So yung lesson daw na to deals precisely with the structure. So merong structure, diba? So ang itinuturo ng lesson na to, yung cell group, meron siyang structure, hindi siya basta-basta ginagawa. Kasi nga, ang goal ng cell group is to succeed. To succeed on evangelizing, to be successful in evangelizing people, to be successful in consolidation, to be successful in discipling people, diba? And to be successful on sending people, diba, into a evangelistic work. Diba? Ang goal ng cell group is, diba, makapag-evangelize ng tao. Pangalawa, makonsolidate sila, mapatatag ang kanilang makalagaan, mapatatag ang mga tao na tumanggap kay Kristo sa kanilang pananampalataya. Ma-disciple sila, ma-train sila. Diba? Everyone in the cell group is a potential leader. So, kailangan ma-train sila para ma-send sila to do the same thing. Ano yung to do the same thing? Makapag-evangelize din sila, makapag-consolidate din sila sa cell group, makapag-train din sila, at makapag-send din sila. Tama? So, merong structure ng cell group. Hindi lang siya basta-basta ginagawa para makarakos lang. So, merong structure ang cell group. It speaks about taking advantage of the available time as well as the commandments which help you to be to have a successful cell group. It speaks about taking advantage of the available time. So, stop muna tayo dito. Diba? Kada cell group, meron niyang time. Tama? Kunyari, alas 3 tayo mag-cell group hanggang alas 4. Leaders, kailangan yung oras na to, nagtitake advantage ka. Kasi hindi mo laging kasama yung mga disciple mo. Ano ibig sabihin na nagtitake advantage ka dun sa time na meron ka sa mga cell groups mo? Diba? Ibig sabihin doon, dahil nga isang oras lang to, i-take advantage mo na to. Be fully prepared sa topic mo. Huwag mo naman silang pakainin ng topic na galing lang sa knowledge mo. Hindi mo man lang naipag-pray, hindi mo man lang, naipag-pray mo nga 15 minutes before the cell group. Hindi. Diba? Kaya hindi lumalago ang mga cell kasi yung mga leaders hindi marunong mag-take advantage. Naaalala lang nilang may cell group sila pag-araw na. Hindi. Pinag-ahandaan yan. Kasi nga, 1 hour lang yan eh. You must take advantage. Diba? Huwag mo namang sayangin yung isang oras ng mga tao. Kasi hindi ka nag-prepare. Hindi ka man lang naglinis ng bahay. Hindi ka man lang nakapag-prepare kung ano yung simpleng merienda. Hindi mo man lang pinrepare yung message. Kaya tignan mo, stuttering ka kapag nagtuturo ba? Kasi hindi prepared eh. Makikita mo si isang leader pag prepared eh. And most of the time, kaya hindi umaatik yung mga cell group mo, hindi naman sila natututo eh. Hindi mo sila lumalago. Tama? Bakit? Hindi tayo marunong take advantage at magpahalaga. Taking advantage, diba? May kasama yung pagpapahalaga, pero uwing mo,
pinagkatiwala ng cell group mo sa'yo yung isang oras ng buhay nila, tapos hindi mo paahalaga. So we take advantage, diba? We take advantage of the time, of the available time, as well as the commandments, diba? Kailangan, meron tayong commandment sa group, si leader, sinusunod niya rin. Siya yung unang susunod sa 10 commandments of the cell group. Mamaya pag-aaralan natin yan. Which help you have a successful cell. Ang goal mo kasi magkaroon ka ng successful cell. Tama? So you need to take advantage. Yeah? Before you grow something, you need to grow first. Yeah? Growth requires growth. Growth requires growth. Amen ba? Amen ba? So number 1, the cell. Number 1, the cell. Remember, ano yung cell? Remember that the cell group is made up of a group of people who meet once a week in order to edify each other through the study of the Word of God and worship. So ang cell group natin, dahil natin yung unang lesson natin, ang cell group ay grupo ng mga tao na nagkikita-kita once a week na ang purpose is to grow in Christ through the Word of God. So ang cell group ay nag-meet once a week. Once a week, isang oras. Yun yung cell group. An important aspect in the cell work is perseverance. An important aspect in the cell group, an important aspect in the cellular work is perseverance. Mahalaga yung perseverance sa cell group. Anong ibig sabihin yan? Perseverance means buong pagsusumikap na nagpapatuloy. Bakit kailangan ng pagsusumikap? Kasi nga, gagawan mo to ng time eh. Talagang maglalagay ka ng available time mo to lead a cell. And ganun din yung mga disciple mo sa cell group. Kaya nga, diba, we need to take advantage of the available time. Yung time na binigay, pahalagahan. Kumbaga, kung ito na yung huling isang oras na makakapag-cell group ka, di ba dapat galingan mo na? Kasi last mo na nga. Tama? So, yun yung ibig sabihin. An important aspect in the cellular work is perseverance, buong pagsusumikap na nagpapatuloy. For it enables the group to get strengthened and succeed in multiplying itself. Bakit daw kailangan ng perseverance? Kasi yun daw, yung nagpapalakas at nagbibigay ng tagumpay sa isang malago at dumadaming cell group. Diba? For it enables the group to get strengthened and succeed in multiplying itself because the cell must contribute to the growth of the church. So, kailangan pala talaga yung cell group mo lumalakas. Diba? Lumalakas. So, ang pinaka-importante dyan, yung preparation ni leader bago yung cell group. Tapos si leader bago pa yung 2 days before, 3 days before the cell group, nagpe-prepare ka na. Inaaral mo si Tapi, bumababad ka sa hindi naman ibig sabihin na bumababad ka sa prayer, buong araw ka nagpe-pray. No. Meron ka man ng 1 hour. Diba? Na prayer. Prepared ka sa devotion, nakapag-worship ka man lang sa Panginoon even before the cell group. Kasi nga, oras ang pinagkakatiwala sa'yo. Diba? Para hindi ka mag-end up, nasasabihin ng mga disciple mo, grabe, pinagkatiwala ko yung isang oras ko sa leader ko. Sana naglaban na lang ako. Kasi bakit? Hindi nag-prepare si leader. And isang bagay pa kung bakit kailangan natin galingan sa pag-lead ng cell group, bakit lagi dapat prepare? Kasi yung cell group mo yung susi ng church group. So pag hindi lumalago yung cell group, hindi rin lumalago yung church. So dapat ang cell group nakakatulong sa paglago, hindi nakakahadlang sa paglago ng simbahan. Gets mo ba?
For it enables the group to get strengthened and succeed in multiplying itself, because the cell must contribute to the growth of the church. The cell is a bridge between people and the congregation. The cell is a bridge between people and the congregation, in which every member receives greater attention. The cell is a bridge between people and the congregation, in which every member receives greater attention. Anong ibig sabihin? Sa cell, bakit mahalaga yung cell group sa paglago ng isang simbahan? Kasi kapag Sunday, full church yan, isang buong church yan. So hindi naman niya naaabot lahat ng pastor. Hindi yan lahat kakamusta ni pastor. So mahalaga yung part ng cell group, kasi lahat sa cell group nabibigyan ng atensyon ni cell leader. Di ba? The cell is a bridge between people and the congregation. Tama? So mahalaga. Kaya nga ang cell group ang pinakamahalagang ministry natin dito sa church. Kasi it bridge the cell group. The cell is a bridge between people and the congregation. Kumbaga, sa cell group, nabibigyan natin ng attention ng lahat. Unlike sa Sunday worship, talagang we worship as a congregation. Diba? So mahalaga yung cell group. Everyone is evangelized, consolidated, and edified in order to get perfected and strengthened in the relationship with God and the knowledge of His Word. Diba? Sa cell group, diba? Mas nai-evangelize sila ng mas malapitan. Diba? Kumbaga mas personal yung pag-i-evangelize na nangyayari sa kanila. Diba? In order to get perfected and strengthened in relationship with God and the knowledge of His Word. So everyone is evangelized personally. Diba? Napapalakas sila spiritually, nakakonsolidate sila. Diba? They are edified. Diba? Napapatatag sila in the knowledge and personal relationship kay God. So mahalaga yung cell group. 1 Peter 5:10. And the God of all grace will Himself restore you and make you strong, firm, and steadfast. So si God, sa kahabagan niya, siya yung nagpapalakas sa atin sa cell group, siya nagpapatatag sa atin. Amen. Number 2, structure for each cell meeting. Structure for each cell meeting. First, consider that the attendance in each cell must be from 6 to 12 person. Ulitin ko. First, consider that the attendance in each cell must be from 6 to 12 person. Dapat ang attendance ng isang cell group, ng isang cell leader is from 6 to 12. From 6 to 12. From 6 to 12. So yun yung target ng isang cell leader. Kung magkaroon siya ng disciple from 6 to 12. Yan. And the meeting must last 1 hour. So ang cell group ay dapat isang oras lang. Isang oras lang. The leader should arrive 10 or 20 minutes prior to the beginning of the meeting in order to prepare the atmosphere together with the host. So si cell leader dapat dumarating siya sa meeting place ng cell group 10 minutes to 20 minutes. Or mas maganda 30 minutes before. Bakit? Para matulungan niya yung host. So yung host, yung may-ari ng bahay na paglalagakan ng cell group. Makapag-pray silang dalawa doon, makapagtulungan sila to prepare kung may merienda, diba? Ma-prepare yung mga chairs, ma-prepare yung gagamitin for worship, diba? And makapag-pray sila, diba? Maset nila yung atmosphere, diba? Noong lugar na pagdadausan ng cell group. Kasi nga, 1 hour lang to eh. So we must make the most of
every moment. Di ba? We should learn to make the most of every moment. Time can be structured as follow. So, ganito ang magiging structure ng isang cell group. Una, welcome. Dapat may welcome. Diba? Kasi minsan may ano yan, may mga, ang cell group natin, meron yung mga consistent participant. Yung mga tuloy-tuloy. Diba? Meron din dyan, lulubugili tao. Diba? Kailangan pag nandyan sila, i-welcome naman natin ng maayos. I-welcome na, parang hindi sila umabsent. Diba? At meron dyan, mga new invited guests. So, kailangan sa pag-welcome pa lang, ma-overwhelm na sila. Diba? Yung welcome naman talaga. Diba? Yung magandang pag-welcome naman sa ating cell group. 10 minutes, welcome them, appreciate them. I-appreciate mo naman ang kanilang pag-attend. I-appreciate mo naman ang kanilang oras na ipinagkatiwala sa iyo as a cell leader. Sunod, worship, 10 minutes worship. So, kailangan may worship, bawat cell group may worship. Kasi bakit? Diba? Worship prepares the heart. Diba? Worship prepares the heart. Kung makikita mo na kapag walang worship ang isang cell group, parang yung tinuturo mo, nagbabounce back lang, diba? Nagbabounce lang sa ceiling, walang tinataman. Bakit? Hindi prepare yung puso. Diba? Hindi prepare yung puso. So, kailangan, diba? Mag-start yung cell group mo sa worship. Diba? Meron naman tayo mga mash-up na Tagalog song. May 8 minutes doon, diba? So, worship 10 minutes. Word of God, exposition of the topic, 30 minutes. 30 minutes. Alam mo ba't ka humahaba sa pagtuturo? Hindi ka prepared. Hindi ka prepared. Diba? Hindi mo na ihanda yung topic for 30 minutes. Paano ba mag-ready ng topic for 30 minutes? Una, diba? Hanapin mo yung objectives. Kaya minsan tayo dumidiretso tayo sa explanation ng topic. Hindi. Hanapin mo muna, i-identify mo muna ano yung tatlong dapat na mahalagang matutunan, maintindihan ng cell group. Diba? So prepare the topic. Diba? Ano yung dapat nila maintindihan? Doon kayo ikot. Tsaka ka pumunta sa mga explanations, mga examples kung meron nandun sa topic. So identify what is the important thing, what's the important thing na kailangan matutunan ng iyong mga cell group para hindi ka umahaba. Diba? 30 minutes exposition of the topic. Sunod, work, activity or illustration connected to the topic. Kung meron ka pang activity, diba? Or tawag dito, reflection, diba? Na connected sa topic, or meron kang testimony na connected sa topic, 5 minutes. Final activities, 5 minutes. Diba? Kung merong prayer request before the closing prayer. Diba? So, ito yung structure ng ating cell group. Welcome, 10 minutes. Worship, 10 minutes. Word of God, topic, 30 minutes. Final work, activity, 5 minutes. Final activity, 5 minutes. So this is 1 hour cell group meeting. So, ayun yun. With this structure, it is possible to achieve good result during the cell meeting. Bakit ba yung structure? Kasi itinuturing mo yung mga disciples mo, diba? In a professional way. In a professional way. Hindi mo sila tinatrato na parang tambay lang. Diba? So may structure. May tamang programa or structure, takbuhan yung cell group mo. With this structure, it is possible to achieve good results during the cell meeting. So things to avoid sa isang cell group. Ano yung dapat nating iwasan sa ating mga cell group? Avoid making the following mistake. Una,
Unang mistake, allowing someone who is not authorized to lead the cell, ministering deliverance or laying on hands. Ayan. So, cell leader, ikaw lang yung authorized na mag-lead ng cell group. Kasi nga, ikaw yung cell leader. Tama? Minsan kasi, yung mga cell leader, di ba? Sasabihin kay Kuya Wilmar, siya yung pinagturo ko kasi para matrain. Hindi, alam mo, ba't mo siya pinagturo? Hindi ka prepared. Tama? So, ngayon, ayusin natin. Ang mag-lead lang ng cell, yung qualified leader. Ano yun? Yung nag-training. Saan nakakita hindi nag-training, pinag-lead mo. At kahit pa, may nagtitrain ka sa isa sa mga cell group mo, ikaw pa rin yung mag-lead ng cell group nyo. Kailan siya mag-lead? Sa cell group niya na. Kapag may cell group na siya. Tama? Pag qualified leader na siya. Tama? So, avoid this mistake. Ikaw ang mag-lead ng cell group mo. Ayan. Ano pa yung mga dapat i-avoid? Yung deliverance. Cell group ito hindi to deliverance ministry. Baka may magpalayas ng demonyo sa inyo dito. Or ang maglay hands, pastor, at nangyayari yan kapag on a certain event, ang paglilay ng hands, diba? Meron niyang particular na pinagaganapan at hindi yan sa cell group. Okay ba tayo? So avoid that cell group mo, lead mo. Pangalawang mistake, allowing those in attendance to take over, causing the leader to lose control of the meeting. Ayan. So, mambira. Minsan may invite ka ditong galing na sa ibang church. Wag mo hayaan mag-take over. Parang nangyari yung naharaan dito, yung magkakapatid. Diba? Gustong mag-take over ng church, gusto sila yung masunod, topic nila yung masunod, paniniwala nila masunod. Avoid that. Respect mo sila, pero ang stand po, I am the cell leader of the cell meeting. Take it or leave it. Tama? So, avoid allowing those in attendance to take over. Kasi bakit? It will cause that the leader to lose control of the meeting. Mawawalan ka ng control sa meeting. Ahaba yan. Kapag inalaw mo naman yung nag-take over lalo yung mga nagtataas ng kamay, kunyari may tanong tapos may tutuon, pero may gusto lang din talagang sabihin. Diba? Kapag may nagtaas ng kamay yung tanong, sabihin mo mamaya pagkatapos ng meeting. Doon mo ako tanongin, we talk personally. Okay ba tayo doon? Ano pa? Allowing discussion. Huwag mo namang i-allow na nagtuturo ka, may nagdi-discussion din. Anong ibig yung discussion? May nagdadaldalan. Tama. Dapat, irespeto natin yung meeting, yung cell meeting. Kasi andun si Lord Tama. Andun si Lord 2 or 3 gathers in my name. Diba, sabi ni Jesus, I'm on the midst. Tapos pero muna sa kalagitnaan si Lord, nagdadaldalan. Tama. So, ganun din may mga leaders din dito minsan, nagtatakil ako, nagdadaldal din ang daldal. So, i-respect natin yung presence ni God. Ano pa? Sunod, neglecting the new person or any member. So, wag namang cell group na ng cell group, tapos may mga bago, hindi na-welcome ng maayos. Ano yung babalik? Diba? O meron naman yan, yung consistent lang yung laging pinapansin. Diba? Dapat, pantay. Diba? Lahat nabibigyan ng atensyon. 12 lang yan 12 lang yan Tama? Tapos hindi mo pa nabibigyan ng atensyon. So, yun. Kaya nga may cell group para mabigyan ng atensyon ng lahat. Neglecting the new person or any member. Sunod, using more time than what was allotted. So, bawal ang overtime. Irespeto natin yung mga dapat pang gawin ng ating mga cell group. May mga minsan hindi pinapayagan ng nanay kasi ang tagal ng cell group. May gagawin pa. Diba? So, respeto natin yun. 1 hour is 1 hour. Mga leaders matutong tumingin ng oras. Huwag namang madaliin mo kaya nga dapat prepare. Prepare mo talaga.
Frequently changing the place, day, or time of the meeting. Mga leaders, marami dito mahilig sa ganito. Huwag naman pa bago-bago yung time, place ng meeting. Huwag mapapagod naman kahabol sa time mo, leader. Yung mga disciples mo. Amen ba? Ano pa? Ayun, so frequently changing the place, day, or time of the meeting. Iwasan natin yung pabago-bago ng time, place, ng ating cell meeting. Ayun, next, the 10 commandments of the cell group. The 10 commandments of the cell group. Number 1, love the cellular vision. Love the cellular vision. Bakit? Loving what we have or do remove all doubts and prepares the way for success. Kapag mahal mo yung ginagawa mo, hindi ka mahihirapan. Kapag mahal mo yung ginagawa mo, kapag mahal mo cell group, hindi ka mahihirapan umattend. Kapag mahal mo yung cell group, hindi ka mahihirapan mag-prepare. Actually, kapag mahal mo ang isang bagay, excited ka lagi. O dapat mahal mo yung cell group mo, mahal mo yung paglili, mahal mo rin yung mga uma-attend. At yung sa mga cell group dito, mahal mo rin yung pag-attend sa cell group. Kapag di ka consistent, isa lang ang dahilan yan, hindi mo mahal yung ginagawa mo para sa Panginoon. Tama, tanda natin, ginagawa natin ito para sa Panginoon. Number 2 commandments of cell. Do not deviate from the cellular vision. Do not deviate from the cellular vision. Turning aside from the vision is very easy and it can go unnoticed. Stick ka lang sa purpose, to. Cell group. Ano ba yung purpose ng cell group? To grow. To grow. Diba? To grow in Christ. To grow in Christ. Tama? Huwag kang aalis doon. Ang goal ng cell groups is growth. Amen ba? Number 3, do not allow your cell group to be fruitless. Sa leader, 3 years na. Tama? Do not allow your cell group to be fruitless. The cells must play an evangelistic role. That is, every member has the responsibility of going out to look for people and invite them to the meeting so that those persons are won for Christ. So ang goal, isa din sa mga goal ng cell group is fruitfulness. Yung unang goal is growth. Yung unang goal is growth. Pangalawang goal is fruitfulness. Tama? Dapat natututo din yung mga disciples natin sa cell group how to win people, how to invite, how to bring people to the meeting. Tama? Wag end up na ang alam lang ng mga disciple natin is to be comer or attending lang. Kailangan matuto sila, diba? To bring people for Jesus. Number 4, meet once a week. Ayan. Inuulit ko ang cell group is a once a week meeting. Isa yan sa kautusan ng cell group. During the days before the meeting, the host, the leader, and the rest of the members of the group must devote themselves to visit neighbors, relatives, friends, and acquaintances in order to invite them to the meeting so that they can be in contact every week. Ayan. So may visitation. May visitation dito. Tama? So, hindi lang puro cell group meeting. Tama? Dapat si host, si leader, and yung the rest of the group, is may visitation nangyayari. Kunyari, bisitahin natin yung kaibigan mong ganito. Invite natin sa cell group. O yung mga lulubog dito sa church, lulubog dito sa cell, tsaka sa church. Tama? Bisitahin agad. Kapag absent ng Sunday, Monday,
make time. Kaya mag-ayak ka ng isang disciple mo, bisitahin natin si ganito, kamustahin natin. Or kapag absent sa cell group, kinabukasan, bisitahin agad. Tama? Hello. So, ganon. Number 5, the cell group must assist in family restoration. Every family in the world has crisis, and the cell must be prepared to assist in these needs. In the cells, we struggle to restore the relationship between children and parent, wife and husband, etc. So, pangatlong goal ng cell group is family restoration. So, kailangan talaga sa cell leader, meron kang visitation din sa bahay o sa tahanan ng cell members mo. Bakit? Isa sa mga goal mo, or isa sa goal ng cell group is family restoration. Mare-restore lang ang isang family kapag ang nasa sentro nila ay si Kristo. Amen. Number 6, make of each member a leader. Every person who comes to the cell group, regardless of his or her position, must be seen as a potential leader. Tandaan mo to, bakit kailangan mo mahalin yung cell group mo? Kasi everyone on your cell group is a potential leader. Lagi mo silang titignan as a potential leader. Tama? Regardless of what you are seeing on them today. Lahat naman nagsimula sa immaturity. Pero hindi habang buhay immaturity. Lagi nating tatandaan na sa buhay na to, sa mundo na to, diba? Change is constant. Ang pagbabago ay isang kwensang hindi mapipigilan. Diba? Kaya maganda, habang immature pa sila, taniman natin sila ng taniman. When change has come, meron silang tamang tanim at meron tamang bunga, diba? Na lalabas sa kanila. So, tiyagayin lang natin. Number 7, keep watch over the holiness of the group. When sin is allowed, tolerated, or consented to, the cell begins to decline. Ayan, isa sa mga kalaban, isa sa mga enemy ng growth, maturity, and fruitfulness ng isang cell group ay kasalanan sa leader. Hindi mo pwedeng isisi lagi sa cell member mo kung bakit hindi lumalago ang cell group mo. Baka dahil may tinotolerate kang kasalanan. Amen. Amen. So sin is the greatest enemy of the cell group. Number 8, do not work on somebody else's foundation. The members of every cell must be faithful to their own cell group. Leader, dapat faithful ka sa cell group mo. Cell members, dapat faithful ka sa cell group mo. Leaders, ang ipapalo mo lang, cell group mo. Amen? Tawag doon, respeto sa kapwa leader mo. Huwag mo na ipalo yung hindi mo cell group. 12 lang, isa sa 12 mo pa lang, sa sakit na ulo mo, huwag ka na magkalap ng iba. Amen ba? Amen ba? So, do not work on somebody else's foundation. Number 9, do not allow murmuring within the cell group. When a cell stagnates, gossip, complaints, criticism, and backbiting may arise in the group. We cannot allow anyone to speak bad about another member, the pastor, the leader, or the church. It is necessary to be radical with the gossiper within the cell. Do not allow gossip in the cell group. Amen ba? Kapag mayroong nagsalita ng masama sa isang paninira, sa isang cell member, diba? Sawayin natin agad, kausapin natin maayos. O may nagsalita ng laban sa pastor, o sa ibang cell leaders, diba? Stand. Tama? Huwag natin i-allow yung gossip, huwag natin i-allow yung siraan sa cell. Kaya nga, leaders, kung ayaw mong makantyawan, ayusin mo. Amen ba? Amen ba? Sa atin magsisimula ang pagbabago. Number 10 commandments. Work on goals strategically.
Both the leaders and the members of the group must have specific goals of growth which imply effort and requires God's supernatural power. So, ano ang goal ng cell group? Dapat alam mo yung goal ng cell group mo. Una, growth. Pangalawa, fruitfulness. Ayun ba? Growth and multiplication. Yun ang goal ng cell group. Growth and multiplication. So, hindi ka lalabas sa goal na yan. Dapat, yan lagi yung goal mo. Growth and multiplication of your cell. Amen ba? Conclusion. The cellular vision is guarantee for success of church multiplication. Yet it is conditional to the structure and development of weekly meetings. So nakasalalay sa lahat ng cell group, sa bawat cell group, ang paglago ng isang simbahan. Sabi doon, ang cell group daw is a guarantee success for church multiplication. Pero, depende sa structure na ginagawa mo every cell meeting. Amen ba? So, ang sekreto sa church growth and multiplication ay yung cell group. Diba? Kaya tayo nag-raise up ng mga qualified cell group leaders. So, mahalaga, kung hindi ka pa magaling sa pagiging cell leader, galingan mo sa pag-attend ng training. Amen ba? Amen ba? So that's our topic for today. That's our topic for today. Lesson number 4, development of a cell. So God bless everyone. Review natin yung mga lessons natin. Diba? Kasi may ano tayo dyan. Meron tayong examination after all the topics. So God bless everyone.